Lord, gabayan mo po kami sa umagang ito. Buksan mo ang puso't isipan namin at malaman namin kung anong tama at anong mali. Dalahin po namin, O Diyos, na panaligan ka namin at huwag kaming umasa sa aming sariling karunungan. Dalahin ko po, O Diyos, tanggapin namin ang katotohanan na magbibigay sa amin ng kalayaan ngayon at patuloy na magbibigay ng liwanag sa aming kinabukasan. Salamat po, Ama. Ito ang samot dalangin namin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Okay, so nasa round 2 na tayo. So yung inyong natunghayan mula sa Job chapter 3 hanggang 14, that is the round 1. Meron pong 3 rounds ang tinatawag nating sagutan sa pagitan ni Job at ng kanyang 3 kaibigan. Sa unang bahagi ng kanilang sagutan, pilit nilang sinasabi na si Job ay nagkasala. Ang kanilang pruweba ay ang pagdurusa at kahirapan na dinanas ni Job. Mga kapatid, these 3 claim that they are friends of Job, that they are there to help him, support him. Kaya na nakakalungkot, mga kapatid, that instead of helping Job, supporting Job, ay parang itinidiin pa nila si Job. Pinaamin nila sa kasalanan na na hindi naman nagawa ni Job. Kaya siguro ang chapter 1 and chapter 2 was placed there for a specific purpose that sometimes we judge people, no, na nabibigyan natin ng paghusga ang tao. Na kapag ang isang tao ay nagdarana sa matinding kahirapan, parang nga naman iniisip natin, either yan parusa o bunga ng kasalanan. But here we learn that suffering is not only caused by sin, but also caused by the enemy, the devil. This is true to all those faithful Christians na hindi mahanapan ng kaaway ng butas para isumbong sa Diyos. Tandaan sana natin, mga kapatid, na ang trabaho ng kaaway ay hanapan tayo ng kasalanan. Hanapan tayo ng pagkakamali. Or ituksuin tayo na magkamali. So sa to, ito na yung round 2 at ang unang nagsalita dito ay walang iba kundi si Eliphaz. No? At ang binibigyan niya ng diin dito, Job, nagkasala ka talaga. Okay? So mga kapatid, is this biblical? Ang book of Job talks about wisdom. Ang 3 magkakaibigan, ang gamit nila is worldly wisdom. Ang pinagmamalaki nila ay ang karunungan ng mga matatanda sa kanila. At yun ang nagsilbi nilang gabay. No? So dito natin ma-realize that sometimes worldly wisdom are biased. And worldly wisdom only look for sin or mistake. Kaya yung worldly wisdom is parang nagko-condemn sa tao. It is very different from what the Bible is telling us. That God loves sinners and still hate sin. Mahal ng Diyos sa makasalanan, pero nanatili siyang galit sa kasalanan. That sometimes sa worldly wisdom, ang tutok ng tao ay hindi doon sa kasalanan, kundi doon sa taong nagkasala. Ang sagot ni Eliphaz, verse 1, verse 2, mga salita mo'y pawang kamangmangan. Tandaan nyo, ito po yung tugon niya kay Job. Sa mahabang sinabi ni Job, ang sinasabi mo'y walang kabuluhan. Yan ang sabi niya. Ang sinasabi mo'y salita ng mangmang. Pansin niyo po, no, medyo tumaas na yung level. Talagang, harapan, mabibigat na ang mga salitang binibitiwan nila kay Job. Sinasabi mo'y salita ng mangmang. Di ka may pagtatanggol pagkat walang saysay. Bakit waring ang takot mo sa Diyos ay naparam na
at ibig mong hadlangan pa ang lumalapit sa Kanya. Salita mo'y nagbabadya ng taglay mong kasamaan na nais mong ikubli pa, gayong batid na ng tanan. So they keep on imposing that Job committed sin. That Job is a wicked. Siya'y masamang tao, siya'y makasalanan. At siya yung klase ng tao daw na pinipilit itago yung kasalanan pero nakikita na yung bunga. So see how they are very wrong on accusing Job. Yung kanilang way ng pakikipag-usap kay Job ay walang wisdom. Napakasimple lang. If he committed sin, what is that sin? Kung meron silang matutukoy na kasalanan ni Job, tatanggapin yun ni Job kung ito'y totoo. Pero wala silang maibigay. The only reason why they believe Job is a sinner is because of the difficulty and hardship na dinanas niya. So sabi dito, batid na ng tanan. Pinarusahan ka ng Diyos, kaya ganyan ang nangyari. So be careful, little mouth, on what you say. Sabi mo pakilagay mo diyan, mag-ingat ka sa pagsasalita. Mag-ingat ka sa pag-aakusa. Kung aakusahan mo ang tao, siguraduhin mong hindi ka nagkasala. Sapagkat ang pamantayan na ginamit mo sa iba ay siya rin pamantayan na gagamitin sa iyo. Parang daliri ng tuturo. Isa lang ang nakaharap doon sa taong inaakusahan at ang ibang daliri ay nakaturo sa iyo. Kapatid, hallelujah. Hindi sinabi ni Lord na ang tao, ibalita na sa tao na makasalanan siya at mamamatay siya. Ang nais ng Panginoon ay ipalam sa kanila. Tanggapin nila ang Panginoong Jesucristo upang dumaya sila sa kasalanan. Huwag niyong ipanakot ang kasalanan. Huwag niyong ipanakot ang impyerno. Ang ibahagi niyo ay ang mabuting kalooban ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Amen? Kaya nga, ang umahatol sa iyo ay hindi ako na. Sabi nito, salita mong binibigkas ang umahatol sa iyo. So, totoo po yan, mga kapatid. Though, ang salitang ito ni Eliphaz ay babalik sa kanya. Sapagkat sinabi niya ito, kaya nga mahirap din po ang tagapagturo. Dahil kung ano man yung mali na naituro niya, sisingilin yun ng Diyos sa kanya. Sabi nga sa isang kwento sa amin noon na ang huli makakapasok sa langit ay mga guro. Sapagkat marami siyang naituro na mabuti, pero marami din siyang naituro na mali na ikipinahamak ng iba. So naintindihan nyo? So ang isang guro nakapag-produce ng abogado, ng doktor, ng mga professional. Pero pwede rin na kung mali ang kanyang tinuturo, ay magbunga to ng hindi maganda. So ano man ang sinabi namin, ito'y babalik sa amin para kami hatulan. Though this is worldly wisdom, but inaccept yan ni James na sabi nga mabuti na maghangad na maging guro, tagapagturo ng kautusan. Pero mag-ingat tayo sapagkat the more na tayo'y nangangaral, tayo'y hatulan sa ating mga sinabi. Kaya pag-pray nyo kami lagi. They were convinced Job was guilty simply because he was suffering so terribly. So the only proof of sin para daw kay Job, according to Eliphaz, ay yung kahirapan. No? So wala siyang maituro. Hindi sinabi, Job, nakita kita, nagtapon ka ng basura sa kapitbahay mo. Walang ganon. Wala siyang makitang ganon. O kaya mininakawan siya, hindi niya pinasweldo yung kanyang alipin. O hindi niya pinakain, wala siyang inalipusta o inapinatao. So, everything, wala silang ma-mention kahit isa. Pero naniniwala sila makasalanan si Job kasi sa nangyari sa kanyang buhay. Okay? Medyo maling kaisipan.
Job 15:7, akala mo ba ikaw ang siyang unang sinilang? Iniluwan na ba ikaw bago pa ang kaburulan? Ikaw ba ay kaharap sa pagpaplano ng Diyos at ang madlang kaalaman? Isip mo ba'y iyong lubos? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman o ang tatalastas mong di namin naunawaan? So sinasabi niya yung tinatawag na karunungan na binabahagi ni Job. At ngayon sinasabi niya, ito ang karunungan, dito nang galing ang aming karunungan. Ang aming karunungan sa amin ay kaloob ng mga matatanda ng may uban na iyong buhok. Ibig sabihin, ang basihan nila ng kanilang karunungan ay ang mga tinuro sa kanila ng mga nauna sa kanila o mga matatanda. Not the Word of God. Sana maintindihan natin mga kapatid that Job is never a Jewish person. Hindi siya Hudyo. At hindi rin siya kabilang sa tribo ng Israel. Sapagkat sabi nga, wala naman pinakita dito na siya ay kamag-anak ni Abraham. But one thing to be sure, ito yung panahon to ni Abraham dahil sa mga basehan ng kanilang yaman, hindi ginto at pila, kundi mga inaalagaang hayop, mga lupain. Okay? So, si Job is a kind of person that have a relationship with the Lord without religion. You can have a relationship without religion. So, pwede pala yun. And this is a good example. Ang buhay ni Job. So, his three friends, iisa ang source nila. Worldly wisdom. Inaaliw ka ng Diyos, kulit ayong pasinin ang banayad naming payo na sa puso nang gagaling. Bakit nagmamatigas ka, nagpipilit ang sarili, mga matay ng lilisik kapag tinitingnan kami? Bakit baga ang galit-galit mo'y ibinubunto sa Diyos at sa Kanya inuukol ang salitang walang taros? Sino ba ang walang sala? Dili kaya ay malinis? At sino ang sinilang na matuwid sa daigdig? Kung doon sa mga anghel, kita nyo, no? This kind of wisdom. So, hindi lang nila hinusgahan si Job, pati yung mga anghel sa langit. No, tiwala niya ay dilubusan kahit ang mga ito'y di masabing nagkukulang. Alam niyo mga kapatid, wala hong free will ang mga angels like us. Ano yung free will? Ibig sabihin ng free will, kung susundin mo o hindi ang kalooban ng Diyos. No, meron tayong choice. But these angels have no choice. Ganon ang way na ginawa ng Diyos sa Kanya. He created angel, but never demons. Sabi, Pastor, di ba si Satanas ay dating anghel? Tama, nilikha ng Diyos ang mga anghel. Pero hindi siya ang lumikha ng demonyo. Ang mga anghel na tumalikod sa Diyos, sumuway sa kalooban niya, yun ang naging mga demonyo. It was their choice. Kaya sabi nga natin, sila ay pinalayas sa langit. Walang kaligtasan para sa mga anghel kahit maniwala sila sa Diyos sapagkat walang Hesukristo na namatay sa krus para sa mga anghel. Kaya mapalad tayo mga kapatid. John 15:16, gaano pa kaya ang taong nahirati sa masama? Parang laging nauuhaw sa gawaing hindi tama. Sin begat sin. At habang tumatagal, lumalalim, parang nag-grow yung kasalanan. Una sa pangungupit, nagsimula sa pangungupit hanggang sa pagnanakaw, hanggang sa pagpatay. Kaya habang tumatagal, if you allow sin to grow in your life, pagdating ng oras, ikaw ang kukontrolin ng kasalanan. Hello? At ano ang way ng kasalanan para makapasok sa atin? Pita ng laman. The flesh, yung ating laman. So sabi dito ni Eliphaz, wicked man is troubled all his life. So ang taong masama ay magdaranas ng hirap buong buhay niya. Naniniwala siya that sabi nga natin lifelong trouble of the wicked, sabi nga tuloy-tuloy ito, hindi matatapos. Job 15:17, makinig ka at sa iyo ay atapat kong sasabihin ang lahat na nakita ko na pagmasdan ng paningin. Ibig sabihin na observe niya
Mga taong may talino ang sa akin ay nagturo mga bagay na totoo buhat sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga nuno. So yun ang sasabi dito, no? So yung worldly wisdom. Sa lupain nila nooy walang tao na umakay upang sila ay ilayo sa paanan na may kapal. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan ay lagi nasa ligali habang siya'y nabubuhay. So directly speaking, sinabi niya, ang kanyang pinatutungkulan dito ay si Job. Lagi siyang inuusig na sarili niyang budi. Sa panahong matahimik, lulusubin siyang lagi. Hindi siya makatatakas sa lagim ng kamatayan pagkat may handang tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buitre naghihintay upang bangkay ay kainin. Ang kanyang hinaharap, alam niya na madilim. Takot yaong nagahari sa buo niyang katauhan, parang laging inahabol noong may kapangyarihan. Ganito ang sasapitin niyong taong naghahambog at ang laging inahamon ang makapangyarihang Diyos. So, nilarawan niya ang buhay ng isang masama. Maaring ito ay may bahid ng katotohanan, pero ulitin ko, ginamit niya ito kay Job as he directly accused Job as a sinner. Pinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at palaging iyong hawak ay baluting pananggalang. Sinabi niya rin na mapapahamak ang masama, na nalalapit na ang kanyang wakas. Sabi dito, ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nananakop na maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang sinasamsam. Ngunit siya ay mawawasak pagdating ng labanan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Sa gitna ng dilim, siya'y makukupkop. Siya'y matutulad sa punong kahoy na sunog na ang bulaklak ay tinatangay ng unos. Pagkat ang tiwala niya ay sa masama, nakalagak kaya naman ang hantungan ay malagim na wakas. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran pagkat siya'y mamamatay sa kanyang kasibulan. Ubas na di makainog ang kanya nakakatulad at bulaklak ng olibo na di makapamukadkad. Ang masama ay papanaw, walang lahing maiiwan, masusunog yung bahay na natayo sa suhulan. Ganyan ang mga taong balangkas ay kasamaan, pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. So nakikita niyo mga kapatid yung tinatawag nating worldly wisdom. Walang pinag-iba noon sa kasalukuyan. No? Ang makasalanan ay dinidiin. Hinihingi nila ng katarungan na patayin ang mga masama. Nakita niyo sa social media kung paano na ang isang tao na nagkamali ay huhusgahan at hilingin na mapahamak. Minsan nga hilingin na nila mawala sa mundo. Para sa kanila, ang mga ganyan tao ay walang puwang sa mundong ito. Para ba sinasabi na ang mga taong nanguhusga, lalo na sa social media, ay mga taong walang kasalanan. Mga kapatid, the very word na ginagamit natin, yung pamantayan para sa paghato sa iba, ay gagamitin din sa atin. Kapatid, ang karunungan ng Diyos ay merong pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa at kapatawaran sa sino man nagkasala. Samantalang sa mundong ito, gusto nilang matanggal sa mundong ito ang mga masasama sa pamagitan ng kamatayan, sa pamagitan ng kaparusahan. Samantalang ang Diyos ay nagbubukas ng pinto ng kapatawaran sa sino mang mananalig sa Kanya. Mga kapatid, sa biglang tingin, tama ang ginagawa. Lalo na ng mga tao na kung saan di pa nila alam ang katotohanan, hinuhusgahan na nila, lalo na dyan sa mga palabas sa telebisyon. No? Hindi pa humaharap, hindi pa na pag-uusapan sa korte, pero hinatulan na sa social media. Intindihan nyo? Kasama dyan yung mga personality
Katulad ng nangyari kila Eliphaz, pinarusahan sila ng Diyos, parurusahan din ng Panginoon ang mga taong ito. Mga kapatid, hindi niya nilikha ang tao para humusga. Ang Diyos ang huhusga. Ang Diyos ang hahatol kung sino ang nagkasala at parurusahan niya. Pero bago mangyari yon, mas ibig ng Diyos maligtas ang tao. Kaya tayo mga kapatid, pag nagalit sa gobyerno, kung ano na salita na sinabi ko presidente, so on and so forth, huwag kayong makiisa sa kanila. Igalang nyo ang presidente natin sapagkat tinuruan tayo, meron naman tayo sigurong paggalang. Huwag kayong gumaya sa mga senator na sa tingin nila sila lang ang tama. Sapagkat sila lang talaga sa tingin nila tama. Pag sinagot-sagot mo sila sa Senado, ipakukulong ka, ikukontempt ka. Pero pag sila ay nag-akusa sa mga tao sa gobyerno at hindi nila napatunayan, hindi sila pwede makulong. Yan ang mali. Yan ang mali. Pwede nila sabihin ang gusto nila sa loob ng Senado at hindi sila makukulong. Kahit kasinungalingan. Ganyan ang mundo ngayon. Naghahanap ng masisisi, naghahanap ng dahilan. Ang matuwid na tao, hindi niya kailangan magbaksak ng ibang tao. Sasabihin mo matuwid ako, hindi ako katulad ng taong ito, masama. Mas marami ang kasalanan ng taong ito kaysa sa akin. Mga kapatid, sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. That is godly wisdom. Minsan, nagbibilang na lang. Hindi naman masyado masama. But I tell you, brothers and sisters, ang kasalanan ay kasalanan. Isa, dalawa, kasalanan yan. At ang kabayaran yan ay kamatayan. Kaya nga, kung ang makasalanan ang hinuhusgahan, papaparusahan siya. Pero ang nanguhusga ay parurusahan din dahil kakasala siya. Sa pareho silang mapapahamak. This is the kind of wisdom. Kung ito ang gagayahin natin. Yung sinabi ni Eliphaz, walang maliligtas. Mga kapatid, the very purpose of God is not only to protect Job, but also to show the world that God is faithful and just to the righteous. Kaya sa ating pagwawakas ng pag-aaral na ito ang binigyan ng diin ni Eliphaz. Job is a sinner because he suffered. Kaya ka naghihirap kasi nagkasala. Aminin mo na. Kitang-kita ng pruweba. That is a wrong concept of justice. Worldly wisdom does not convey the truth. Not all the time, ang karunungan ng mundong ito ay tama. Sapagkat ang problema ng karunungan ng mundong ito, ang masama noon ay nagiging tama ngayon. Nagbabago ang kanyang standard. At ang basehan ng kanyang pagbabago ay sa pansarili, personal. Okay? Personal. Basta't maligtas sa sarili niya, ganun ang pamantayan niya. Kaya sabi nga natin, this worldly wisdom only destroys a person. No? By reminding us of our sin. Parang demonyo na kinokondem tayo sa kasalanan hanggang sa tayo ay mawalan ng pag-asa. No, there is hope. The hope in Christ. There is salvation. Salvation in Christ. And there is redemption. Redemption in Christ. Ito ang ayaw ituro ng mundo. Number 3, the wicked are destined to doom. Lahat ng masama ay mapapahamak. Kapatid, number 1, sabi nga natin, ay unjust accusation against Job. Number 2 is the wrong basis of wisdom. And number 3, mga kapatid, even though the wicked are destined to destruction, God is still giving them the chance of salvation. Amen? Kaya kung ikaw'y nagkasala, ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin ka kung magsisisi ka. Talikuran mo kasalanan mo, magsisi ka sa Panginoon, siya ay tapat at banal,
patatawarin ka. So brothers and sisters, anong natutunan natin ngayon? Huwag ka maniwala sa FB. Huwag ka maniwala sa worldly wisdom na kinakalat nito. Ulitin ko, kung nakikita nyo yung mga Joker quotation, yung quotation ng character na Joker sa Batman. Okay? Doon nagsimula yung Joker. So, nagtuturo siya na magalit ka sa tao. Huwag ka magtiwala sa tao. So, sarili mo lang. Wala kang dapat ipaliwanag. Yan yung mga konsepto ng kaaway. Huwag mong isipin kung ano sasabihin ng tao. Gawin mo gusto mo. That is the principle of the devil. Gawin niya ang gusto niya. Gawin niya. Parang yung kantang, My Way. No? Yung My Way. Ewan ko ba kung bakit meron sa My Way na yun. Parang meron siyang sumpa. Na marami kumakanta ng My Way, ang biglang namamatay, napapatay. Kasi ba naman, karaniwang kinakanta to, paglasing. So brothers and sisters, choose what is good. Choose hope instead of being despair. When people surrounding you are telling you negative things or bad things about you, look unto Jesus, and He will speak hope and salvation. The door is open, you may come in. Kapatid, may pag-asa sa mundo, may pag-asa ang kaluluwa mo, may pag-asa ka sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kapatid, bakit pastor? Maliwanag naman yung salita ng Diyos. Bakit hindi tanggapin ng tao na lang ang katotohanan? Kasi kapatid, nabubulagan sila dahil sa maling katuruan ng mundong ito at sa kasalanan na kanilang iniingatan sa kanilang buhay. So, ang taong makasalanan, bingi, bulag. But the people who come to the Lord will experience the healing grace of God. Ang dating bulag ay makakakita. Ang dating lumpo ay gagaling. Dahil sa katapatan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Brothers and sisters, God did not come here to condemn us. God came here to save us. Tumayo kayo sa truth na yan. Ilagay niyo po sa inyong comment section, gusto ng Diyos, ako ay maligtas. Gusto ng Diyos, ako ay ligtas. Gusto ng Diyos na ako'y magtiwala sa Kanya. Amen? Amen, hallelujah. Doon nyo gamitin ang inyong mga salita. Sapagkat ang salita na ayon sa pananampalataya ay walang paghahatol ng Diyos. Amen po. Papalakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, alam natin ang katotohanan. Salamat sa Diyos, nabubuhay tayo sa katotohanan. At purihin ng Diyos, nararanasan natin ang katotohanan sa ating buhay. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay at sa